her, lest by her continual comings she weary. Sabi niya, nakulitan siya dito sa tangko. Ano to evil judge to. Hindi niya alam ang Diyos. Wala siyang pakialam sa tao. Dahil sa kakulitan ng widong ito, araw-araw, sabi niya, ipagtanggol mo ako, judge. Ako'y naapi. Sabi niya, pero kahit ako hindi kumikilala sa Diyos, sabi niya, kahit hindi ako kinikilala sa mga tao, sabi niya, pero ako ay sasagutin ko siya, tutulungan ko siya, sabi niya. And I will avenge her, lest by her continual coming, para hindi na siya bumalik sa akin. And the Lord said, hear what the unjust judge saith, and shall not God avenge His own elect? Hindi kaya tayo ipagtatanggol ng Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Ipagtatanggol tayo ng Diyos. Amen. Which cry day and night. Pag may problema tayo, umiyak tayo at magbababa at hiningi natin ang tulong sa Panginoon. Lord, nagsusuma mo ako. Araw at gabi ikaw nanalangin, pagalingin mo ako, Panginoon. Lord, kulang ako. Marami akong utang. Lord, meron akong problema sa anak ko, Panginoon. May problema ako sa employer ko, Panginoon. Alam mo po, ng Panginoon is just para tugunin ang pangailangan natin. Hallelujah. It's great day and night. Though He bear long with them, I tell you that He will avenge them speedily. Sabi pa niya, mabilisan kong tutugunin ang iyong panalangin. Wow, palapakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, ano pong gagawin natin para sa Panginoon na para dinggin tayo ng Panginoon? As an individual, search natin yung sarili at Lord, I humble before you individually and as a family. Lord, tulungan mo ako. Nawala man yung asawa ko sa akin pero andito ako at may anak pa ako. Tulungan mo, makatayo pa rin kami sa iyong tulong at biyaya. As a church, magkakaisa pa rin tayo. Ano man ang nangyari sa atin, pasalamatan pa rin natin ang Panginoon. And everything give thanks for this is the will of the Lord. Hindi para tayo magsimangot at tayo malungkot. Dahil hindi nagtatapos ang araw na yon, kundi tatakbo ang araw at malaki pang bagay ang ipaparanas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung hindi natin nakikita sa nakaraan ay makikita natin this time because we are walking and we are praying before God. At wala pong bagay na ipagkakait niya sa atin ng mga bagay na mga imposible ay ibibigay po niya sa atin. Healing man ito, spiritual healing man ito, physical healing man ito, financial man ito, lahat po ito ay tutugunin ng Panginoon dahil ganun po niya tayo kamahal. Sabi sa Matthew, last verse na po ito, Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 11. I remember yung aking reliever, dahil sa magazine natin doon sa pinayabang niya sa employer, sabi niya. Kasi nga ang reputation kasi ng Pilipino sa Israel is, di ba, nasisira. So because of that magazine, pinano niya, kasi hindi ako dun kundi yung Pilipino. Ang inaano dito hindi ako, kundi yung Pilipina sa Israel. Na hindi lahat ng Pilipina ay ganon sa iniisip nila. Kundi there are Filipinos who really have, especially yung may gathering tayo about anniversary, yun, ay marami pala kayo. O sabing ganon, akala ko ganon lang Kristiyanong sumusunod sa Diyos. Akala ko lahat ng mga Pilipina ay ganito. Akala ko yung ganito. Mayroon pala, alam mo, it's a big testimony para ho sa kanila. This is all of us as a great testimony for Israel people. Yung buhay po natin, ito ay testimony. Ang representation ni Sister May, tayo po yun lahat. Sabi tayo doon. Pero ang isang Pilipinang natutumba at sira, lahat tayong Pilipina sira. Nakon? Pero kung tayong lahat ay lumakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon habang narito sa bansang Israel, itatayo natin ang bandera, hindi lang bandera ni Sister Grace na malaki, kundi tayong mga Pilipino, tatayo tayo sa ating bandera. Hallelujah! Na lumakad tayo ng maayos sa bansang Israel. I do believe na tayo'y pagpapalain ng Panginoon at ito'y lalaganap sa bansang Pilipinas.
Pilipinas. Kung ang 40,000 Filipino people, Pilipino sa Israel, lumakad ng maayos at maglingkod, imposible naman na hindi pagpapalain ng Pilipinas. Sa 1,000 lang, wala pa tayong 1,000 sa Enisker eh. Ha? Compared to how many thousand Filipinos here in Israel? Tapos doon pa, medyo mapili-pili mo pa yung maayos. Diba? Pero kung tayong lahat ay we will united in spirit and in prayer, I do believe na tayo po, magkaisa lang po tayo, alisin na natin yung mga iniisip natin, mga prinsipyo natin. Basta ang importante tayo, pagpapalain tayo ng Panginoon. Tayo mismo ay pagpapalaan ng protection ng Panginoon at ang favor ng Panginoon ay kaya nating mararanasan. Sabi ko nga doon sa relief ko, kung hindi ako nagpapala, personal, hindi lang pera ng New Life ang ibinibigay, ako mismo, personal, nag-o-offering ako for Israel. I challenge you. Ito yung protection ko. Na kahit ilang beses natutumbang alaga ko, hindi siya nababali. It's because I know the plan of God why I am here in Israel. Hindi lang para magpinasaraway ako sa Israel, kundi gagawin ko ang plano ng Diyos habang naririto ako sa Israel. Bawat oras, bawat minuto natin, ginagawa natin para sa Panginoon, para siyang mag-glorify. And I do believe may gagawin ng Panginoon. Hindi lamang sa atin personally, kundi ang bansang Pilipinas. That is my vision. Dito sa New Life, my vision that all of us will be united, that a focus para i-bless ang bansang Israel, mag-pray sa bansang Israel. Dahil ang prayer na yun, kung alam natin, hindi na yun. Ay, Sister Lydia, I'm sorry, gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Habang naririto tayo, gawin natin yung plano ng Diyos sa atin. Uwi man tayo o hindi. Kasi anytime mawawala yung employer natin, mawala tayo, mawadadampo tayo. Basta ang importante tayo gumagawa ng plano ng Diyos habang naririto tayo sa bansang Israel. Manalangin tayo sa bansang Israel. I do believe na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang favor ng Panginoon, ang mercy ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon ay ating mahahawakan. Hallelujah! Huwag tayo mag-focus sa material na bagay. I tell you, huwag magkwenta-kwenta ng pera. Kahit anong bit mong billion pa uwi ng Pilipinas, kulang pa rin yan, kapatid. Pag ikwenta ka ng kwentang hindi tayo gumagawa sa kalooban ng Panginoon, it's nothing. Pero pag seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. Even sa ating pagtanda, uugod-ugod tayo, hindi tayo mababayaan ng Panginoon. Amen. Ang blessing natin is constant. Sabi, diba, sabi nga, nagrereklamo yung mga righteous people sa Book of Malakay. Sabi niya, Lord, bakit yung mga unrighteous people, pinapayaman mo sila? Kami-kaming lumalakad, Panginoon, bakit hanggang ngayon hindi kami mayaman? Sabi ng Panginoon sa mga tao at mga righteous people na to, sabi niya, sa huling panahon, makikita mo ang diferensya ng nabubuhay ng maayos at ang nabubuhay ng wicked. Temporary mahawa kanila ang milyong pera. Temporary yon. Pero ang buhay mo na lumalakad tayo at sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, ito'y diretso-diretso. Hallelujah! Dahil ang kamay ng Panginoon, ang protection ng Panginoon ay nasa atin. Kaya hindi tayo dapat mainggit yung ating kapitbahay ay meron na silang bahay. Ikaw ay nagre-renta lang. Huwag tayong mainggit na sila ay merong kotse, ako'y wala pa rin. Huwag tayong magproblema doon. Ako, meron din ako, siyempre wala rin akong bahay. Wala rin ako. Pero sabi ko, Panginoon, habang nabubuhay ako, yung maglilingkod ako sa iyo. Dahil kailanman, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hallelujah! Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang pagyayamanin natin ang relasyon natin sa Diyos. Ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ang ating panalangin at ating pagluhod sa Diyos. Bawat minuto kung may Holy Spirit na nagsasabi sa iyo, manalangin ka, lumud ka, kahit wala kang ipag-pray yun. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Yun lang ho, kahit ako po, ganun yung ginagawa ko. Mag-pause for a moment ako at mag-pray in the Spirit. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Sabi nga, di ba ni Reverend Eugenia last week? Sabi niya,